next na module 2 for engineering surveys. So yung first topic natin dito is the balancing of survey. So dito sa pagbalance ng survey, meron tayong dalawa na pwedeng gamitin using compass rule and using transit rule. So dito yung correction in latitude natin, equal lang siya sa summation ng latitude times yung maliit na d, ito yung length of course natin, divided by yung summation of distances natin. And then dito, sa correction in departure naman natin is equal to summation ng departure times d over d, or ito yung maliit na d, length of course, yung malaking d or the capital D, yun yung sum of distances or perimeter of the traverse. And then dito naman sa using transit rule, yung correction in latitude, equal siya sa summation ng latitude times yung latitude divided by summation ng latitude sa north minus summation ng latitude sa south. And then next tayo, dito naman sa correction in departure, so summation ng departure times departure divided by summation ng departure sa east minus summation ng departure sa west. Ayan, so para ma-appreciate natin tong mga formula dito, ayan, so first, una, gamitin muna natin tong compass rule for our sample problem. Ayan, so dito, ito yung example problem number 1 natin. So, balance the given survey and determine the adjusted length and bearings of the line. So, using compass rule muna tayo. Sa next na video yung transit rule. So, compass rule muna tayo yung gamitin natin. Ayan. So, dito, ito yung na-survey sa atin. Ito yung length and then, ito yung mga bearings. So, ayan. So, next na slide tayo. So, dito, una, kunin muna natin itong latitude and departure. So, sa calculator, di ba, gamitin natin yung mode 2 complex. Di ba, yung ganyan, complex. And then, gawa tayo ng equation. So, let's say, A, and then, pipindot nyo yung angle B. So, dito, yan yung equation natin. So, yung length, dyan yung A, and then yung B is yung mga bearings natin. So, ayan, so, compute. Yan, ilagay natin to. Una, yung AB. So, 49.35. And then, yung B is 49 degrees, 30 minutes. So, makukuha natin dyan is 49 for latitude. 32. 32.050. Ayan. And then, yung departure is 37.526. Ayusin lang natin. So, dito 32.050 and then yung departure is 37.526. And then next tayo for line BC, 37.26. And then ito, angle, and then ito yung 43 degrees, 25 minutes. So, lalabas dyan is 27.065. And then next tayo, departure, ayan, so 25.609. And then, line CD, so magtatanong ulit, yung A natin, sa ito, ipindot natin, 73.67, and then yung bearing natin is ito, 10 degrees, 55 minutes. So, ang lalabas, equal to 72.337. And then, ang departure, so 13.952. Ayan, so next. So, ito, 31.22. Ayan, so, latitude, so 0. So, due west lang naman siya. So, ilagay natin dito. Same lang, 31.22 dito. And then, dito tayo sa line A, EA, so 63.11. And then, 30 degrees, 10 minutes. So, makuha natin dyan is 54.563. And then, yung departure natin is 31.714. Ayan. So, nakuha na natin yung mga latitude and departure. So, ngayon, ilalagay natin yung mga sign. So, di ba, naalala nyo, kapag north, positive yon. And then, kapag south, negative. And then, kapag east, positive. And then, kapag west, negative. So, dito, ito yung latitude natin, this part. And then, north. So, isunod lang natin. So, north, this is the positive, south, negative, south, negative. So, due west, 0. So, positive to. Kasi nga north. And then, next, ito yung departure natin dito. So, positive east, positive ulit, negative west. So, west, negative yan.
and then ito negative. Ayan. And then, summation natin ito. So, this is the summation ng latitude. Ganyan lang natin, summation ng latitude, and then summation ng departure natin. So, makukuha natin dyan, so dire-diretso lang yan, type nyo lang yan. So, 32.050 minus 27.065 minus 72.337 and plus 54.563. So, makukuha natin sa summation ng latitude is negative 12.789. And then, dito sa departure, ayan, summation ng departure natin. So, 37.526 plus 25.609 minus 13.952 minus 31.22 minus 31.714. And then, ang makukuha natin yung summation ng departure natin is negative 13. Negative 13.751. Ayan. So, kunin natin. So, using compass rule, ayan, yung pagkuha ng correction sa latitude ay summation ng latitude times d over d. And then yung c depth or correction sa departure, so summation ng depth times d over d. Ayan, so gamitin natin to. So ilagay natin sa sa calculator natin. So, gawa ulit tayo ng equation. So, ito, summation ng latitude. So, hindi naman nagbabago yan. So, 12. So, so, ilagay nyo, 12.789. So, positive. So, i-neglect nyo muna yung sign dito. So, 12.79. So, dito yung equation natin is 12.789. Yan yung summation ng latitude. Times yung D. Ito yung D natin. So, ito yung D natin ngayon. Ito yung D natin. Yan, ito yung D natin. So, nagbabago siya. So, let's say A. And then, yung times 254 point divided by, para divide. So, ito. Ito yung malaking D natin. Ayan. And then, dito, yung equation natin dito is 13. Para mas mabilis. Yan. Times A divided by, para magtatanong na lang siya ng kung ano yung A. And then, ipindot na lang natin ito mga to. 49.35, 37.26, ganun. And then 254.61. So, yon compute natin. So, yung makukuha natin dyan, una, ito muna, correction sa latitude. Ayan, so ito, 2.479. Next, 1.872. Ayan, so pinapalitan ko lang yung, ito, yung D, yung A. Ito, D. So, tinatype ko lang to. So, next, 3.700. Next, 1.568. And then, 3.170. Ayan. So, next, sa ano tayo? C depth. So, C depth, na lang natin ang kulay. So, let's say green. Ito, C depth natin. So, ito, gamitin natin to. Palitan yung 12.789 ng 13.751. So, yan. Compute ulit natin. So, makukuha natin dyan is 2. Una, ito muna. Sa 49.35, magtanong yung A. So, 49.35. So, equal. So, makukuha natin dyan is 2.665. And then, next, 2.0112. Next, ito, 73.67. Ayan. So, dire-diretso na ako. So, diretso ko na. So, 3.979. Next, sa line DE, so 31.22. So, that is 1.686. And then, line EA, so 63.11. So, 3.408. Ayan. So, yan. Nakuha na natin yung correction sa latitude and departure. So, ngayon, ang kukunin natin is, next is yung adjusted, so, yung formula. So, adjusted latitude natin. So, ang adjusted latitude, so, makukuha yan is equal to yung nakuha natin na latitude plus or minus yung correction sa latitude and then yung adjusted
departure natin. So, yung depth, departure plus or minus yung C depth natin. And then, yung adjusted bearing natin. So, lagay na natin yung mga formula. So, adjusted bearing. So, tangent inverse times yung ito adjusted depth divided by adjusted latitude. Ayan. So, ayan. So, nakuha na natin. Ayan, yung C depth. So, dito na tayo. Move na tayo dito sa may adjusted latitude. So, using ito, kunin natin to. So, type natin. So, dito pala, so, dito, ang tatandaan natin, yung kung i-minus or i-plus natin yung C-lat or C-depth. So, titignan natin dito, kapag yung summation ng latitude natin is negative, yung nakuha natin ng summation ng latitude natin, ang gagawin natin sa C-lat is ipa-plus natin, i-add. Kapag naman dito sa may summation ng depth, ganun din, kapag minus or negative yung summation ng depth natin, ang gagawin natin sa C-depth is i-add natin. Ganon. So, kapag yung nakuha naman natin dito sa summation ng latitude and summation ng departure natin is positive, kunwari, positive yan, positive. So, ang gagawin natin sa C-lat and C-depth is ima-minus natin yon. Ayun, minus. So, dito yung nakuha natin since yung summation ng latitude and summation ng departure natin is both na negative. Ayan, negative. So, ipa-plus. I-add natin. Yan. So, add natin. Add. Ito yung gamitin natin. Ito. Ayan. So, I hope malinaw yon. Ayan. Ayan. So, dito na tayo ngayon sa adjusted latitude natin. So, ito, gamitin natin itong formula. Adjusted latitude is equal to latitude plus yung correction sa latitude natin. So, ito, gamitin natin. And then, ito. So, 32.050 plus 2.479. So, yan is 34.529. Ayan. So, idiretso ko na, guys. 193 and then negative 68. So, check nyo na lang kung tama or parehas tayo ng makukuha na sagot. And then yung last, so ito, 57.733. Ayan, so nakuha na natin adjusted latitude and then next tayo, dito adjusted departure. So, ito gamitin natin. So, adjusted departure is equal to departure plus ito, C depth or correction sa departure natin. So, ito, kunin natin ito. And then, this one. So, yan. So, 37.526 plus 2.665. So, that is 40.191. This is negative 29.534. And then negative 28.306. And then, ito muna, kunin muna natin yung adjusted length natin. So, yung adjusted length, square root lang. So, adjusted latitude squared plus adjusted departure squared. And then, square root natin. Ayan, so, ang gagawin natin, para mas mabilis, so, let A na lang natin yan, and then ito, B. Ayan. So, squared, parang ganito. So, adjusted length is equal to A squared plus B squared square root. So, ito, ilalagay natin. Ito, and then ito. So, makukuha natin dyan, diretso natin, 52.986. And next is 37.385. Next is 69.358. And then 29.576. And then next, 64.299. Ayan. And then next tayo for ito, adjusted bearing natin. So, gamitin natin to tangent inverse times adjusted depth over adjusted latitude. So, parang ganun lang din. So, ito yung B, and then
Ito yung A. So, alpha, A, para compute na lang. So, insert nyo na lang yung mga values dito. And then ito. So, makuha natin dyan. So, diretso na natin. 49 degrees, 20 minutes, 0.16 seconds. So, this is next is 47 seconds. Dito is 8 degrees, 16 seconds, 2.13 16.13 seconds, minutes. Next is 86 degrees, 57 minutes, and 39.39 seconds. And the next, last, 26 degrees, and 7 minutes, and 5.96 seconds. Ayan. So, yung direction natin, for the direction, so titingin tayo ngayon dito sa may, so yung dito, adjusted bearing, yung direction dyan, so tingin tayo dito sa may adjusted latitude and then adjusted depth. So, dito sa adjusted latitude, ito, north and south. So, pag positive, north yon, and then kapag negative, south. So, dito muna. Ito, so positive to, so north, negative yung next, so south, south, north, and then north. And then itong sa adjusted departure, so dito naman, so kapag positive, ito, east, and then pag negative, west. So, dito, so 40.191, that is positive. So, east ulit, west, negative, kaya west. So, ganyan yung, natin, pag-balance ng survey natin using compass rule. Ayan, so I hope na naintindihan natin and malinaw yung explanation natin. Ayan, so if you find this video helpful, you can like, share, and subscribe na rin. And i-share nyo na din sa mga friends nyo para makatulong. Ayan, so thank you guys for listening and see you sa next na video natin using transit rule naman.